Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Gumawa ako ng isang TikTok video at yun tungkol yun sa mga tips kung paano makakatipid sa paggawa ng bahay. At isa sa mga tips ko ay kumuha ng professional. Kumuha ng architects and engineers. Architect and engineers. Yun yung isa sa mga video ko na nag-gain ng napakaraming bashing, no? Daming bashers, no? Sabi nila, gastos lang yan. Kukuha ka pa. Paano ka makakatipid kung kukuha ka ng professionals? Eh, gastos nga yan. Sabi nila. Kumuha ka na lang ng mason. Kumuha ka na lang ng foreman. O, paggawa ka ng plano, tapos paggawa mo sa foreman. Ang daming matalino sa comment section. E di lagyan natin ng common sense. Kung may mahahanap tayong common sense sa pangatwiran na yan. Check this out. Bago tayo mag-start, gusto ko munang i-invite kayo kung hindi pa kayo subscribe dito sa YouTube channel natin. Hindi mo pa napapanood, Chuck, yung more than 200 videos na nagawa na natin tungkol sa topics na architecture, construction, at project management. Okay, kung hindi ka pa nag-subscribe, pwede mong i-subscribe itong channel at i-share sa mga kilala mo na naiisip mong mag-gain ng knowledge at magkaka-interest at magbe-benefit sa mga information na maririnig at mapapanood mo dito. Okay, going back to the topic. Sabi nila, kumuha ka na lang ng foreman. Magpagawa ka ng plano sa architect, sige. Magawa ka ng plano. Pagkatapos, ipagawa mo na, ipatayo mo na sa foreman. Okay. So, mayroong katalinuhan din sa point na 'yon, no? Kasi meron pa ring susunding plano. Kaya lang, ang problema dyan, kung hindi ma-interpret ng foreman mo yung instructions na nakadrawing sa plano, didiskartehan niya yan. Makakatiyak ka ba na yung diskarte ng foreman mo ay based sa standards, no? Based sa safe na design and engineering? Baka hindi niya maintindihan yung splicing o yung tamang dugtungan, location ng mga dugtungan, yung mga pagbaluktot ng bakal, hindi niya maintindihan kasi hindi naman lahat nakadrawing sa plano. Yung iba dyan, notes, no? Nakalagay general notes, no? Nakasulat. Yung instruction ng designer, ng engineer ay nakasulat. Okay. English yon, no? So, malaki ang chance na magkaroon ng error. Yun ngang may nagpupunta ng engineer o kaya architect. Hindi naman syempre araw-araw nandoon siya para i-inspect yung project. Andun yung foreman. No? Pag bumisita nga yung professional sa site, may makikitang sablay. Ano pa kaya kung walang bibisitang professional? No? So yun yung yun yung nakikita natin problema kung kukuha ka lang ng foreman na mag-i-execute ng design ng architect. Pero meron pang mas malaking dyan, no? Mas malaking argumento na lumitaw doon sa mga comments, doon sa video ko. No? Sabi nila, huwag ka na magpagawa ng plano. Hindi ka naman magkaka-problema. Imbis na ikuha mo ng architect o ng engineer, ibili mo na lang ng materyales. Ayan, dyan tayo magpo-focus sa, no? Sa sinabi ng mga warriors, keyboard warriors dyan sa social media, sa TikTok in particular. Okay. Tama ba yon na bumili ka na ng materyales, kumuha ka ng foreman, yung foreman kukuha ng mga tao, punta na kayo sa site, mag-start na kayo. Yan. Huwag mo nang ipaguhit. Kuha ka na lang sa internet. Mga drawings doon, mga floor plan. Tandaan natin, hindi lahat na nakikita natin sa internet ay applicable sa lote mo. At hindi lahat ng makikita mo sa internet pwede mong pagsama-samahin at ang kalalabasan ay maganda. Yung mga hindi kumuha ng professionals at kumuha lang sa mga
magazine, sa internet, sa Pinterest. No? Ito yung nagagandahan sila sa bahay nila kasi wala na silang magagawa. So, imumulat na lang nila yung isip nila na maganda yung bahay nila. Pero pag nakita mo, against sa sa principles ng tamang design. No? Walang basic na walang fundamentals, no, ng isang tamang design. Walang balance, walang rhythm, contrast, no? Hindi nagawa ng maganda ang forma, no? Yung flow ng spaces pangit, magulo, no? Paano? Yung facade lang yung nilagay niya, no? Yung nakita niyang facade sa internet, pinasok niya dun sa bahay niya. Hindi naman napag-aralan yung galaw sa loob. So pangit yung layout. Isa pa, ang construction, ito ay nag-i-involve ng project management at accounting skills. No? Kasama dun yung yung iba-ibang areas ng pagmamanage ng project. No? At yung pagka-quantify. No? Kahit dun sa mga unforeseen, no? O kaya yung mga unquantifiable na mga scenarios, kapag may architect ka or may engineer ka, bibigyan ka nila ng bills of materials. At bukod doon, meron pa yung mga study ng schedule, no? Para ma-quantify nila. Kailan matatapos yung project, magkano ang magagastos mo sa labor, magkano ang magagastos mo sa materials, at magkano rin yung unquantifiable, no? Yung tinatawag na mga OCM, no? Overhead, contingencies, and miscellaneous. Hindi alam ng foreman mo yan, no? Hindi pwedeng titingnan lang niya yung isip mo. Ito gusto ko, i-sketch ko sa'yo. Tapos bibigyan ka niya ng comprehensive na costing. Paano ka makakatipid kung wala kang cost? Diba? Kapag kumuha ka ng architect or ng contractor or ng engineer na professional na alam ang ginagawa niya, ibibigay niya sa'yo yung cost. Ito yung magagastos mo. Yung foreman, hindi niya alam yun. Hindi niya alam kung magkano ang cost. So, paano ka makakatipid? Kung hindi mo alam ang cost, hindi mo alam kung ano mawawala sa'yo. Hindi mo alam kung magkano ang total ng materyales, total ng labor. Kasi hindi naman alam ng foreman o ng mason gumawa ng cost. Hindi nila alam yan. Ang alam lang nila, mag-execute ng instructions na nandoon sa plano. Pero kung walang plano, walang cost, walang specifications, paano masasabing makakatipid ka pag sila ang kinuha mo? Wala kang basis. No? Kaya yung mga nagsasabing genius sa internet na kumuha ka na lang ng mason, kumuha ka na lang ng mga laborer at saka foreman na marunong magbasa ng plano, nagkakamali kayo. Hindi kayo marunong. So, kapag kumuha ka ng architects at ng engineers, no, alam namin kung paano i-compute yung magagastos mo mula simula hanggang sa katapusan ng project. So, isa pa na pwede naming i-offer sa'yo, kaya naming, bilang mga architects, kaya naming i-simulate. Ibig sabihin, i-create ang isang actual na structure na may finishes, may itsura, kahit hindi pa natin nasisimulan yung construction. Merong mga tools na ginagamit kami, no? Para gumawa ng perspective na gumagalaw, para ma-appreciate mo talaga anong itsura ng bahay mo pag natapos. Kaya kapag nakita mo kung anong itsura ng bahay mo kapag natapos, pwede kang mag-adjust. Ay, architect, pwede bang ibahin natin yung itong wall na to, ito sa drawing mo, pwede bang lipat natin? Architect, pwedeng lakihan natin to, parang maliit Ganon, no? Nag-revise kayo sa papel. Bakit? Kasi nakikita mo na kung ano ang finished product kahit hindi pa nagsisimula dahil mayroong presentation, mayroong 3D, mayroong perspectives, mayroong layout, no? Kahit hindi mo pa nahahawakan yung pader mo, hindi mo pa natatapakan yung floor mo, alam mo na kung saan pipindutin yung switch. Alam mo na kung saan yung bukas ng pinto. Alam mo na kung gaano kalapad yung mga bintana mo. At alam mo na kung ano ang taas ng kisame mo. Alam mo na talaga.
no? Dahil nakita mo na yung resulta. Kahit nakaplano pa lang, hindi pa nangyayari. Hindi yan kaya ng foreman. No? Paano ka makakatipid kung ang kinuha mo ay foreman, mason, tinayo na nila yung pader, tapos nakita mo, ay, ang liit pala. Basagin nyo. Ay, dito pala ilalagay yung bintana. Ay, takpan mo yan, gusto ko dito. Paano? Hindi naman nila alam. No? At ang totoo, yung mga magagaling na foreman, yung magagaling na foreman, hindi sila tumatanggap ng project pag walang plano. Kasi sasablay yun. Alam nila sasablay yun. No? Yun yung mga magagaling na foreman. At ganyan yung mga foreman natin. No? Kapag may lumapit sa kanilang kliyente, papagawa ng bahay, sinasabi nila, ay, kontakin po natin yung architect ko, yung boss ko. Kasi gusto nila, meron silang susundan na plano. Ayaw din nilang masisisi sila. Ganyan yung mga magagaling na foreman. So, kung hindi ganyan yung foreman mo, hindi siya magaling. Okay, bago tayo magpatuloy, okay lang ba sa inyo na ipapakilala ko tong product na to? Ito yung Defender ng Filter Queen. Air purifier siya. Air filter siya. So, binablock niya yung mga particles na pwedeng mag-cause ng allergies, asthma, at mga viruses, no? Kagaya ng COVID-19. Kaya niyang i-block ang maliliit na mga viruses hanggang sa 0.1 micron. Napakaliit nun, no? Kaya niyang i-block. No? Hindi makakalusot sa kanya yung COVID-19 kasi yung COVID-19 ay mas malaki. 0.125 microns yung COVID-19. So, kung meron kang ganito sa bahay mo, para kang merong medical equipment na nagdilinis ng hangin. Parang clean room. Parang room sa hospital, sa operating room, yung kwarto mo. Napakalinis ng hangin. Paano ka makakabili nito? Pwede mong gamitin yung ilalagay kong link sa Lazada sa description ng video na ito. At ganoon din, itong pwede mong gamitin itong ano na to, no? Voucher code sa Shopee, no? Para ma-enjoy mo yung 5% discount dito sa product na ito. Okay, going back, no? Alam nyo ba na ang totoo, mas makakatipid ka kapag kumuha ka ng professional. No? Pag kumuha ka ng architect and engineers, mas magiging matipid. Kasi alam namin kung saan ka magtitipid. No? Hindi yun alam ng mga foreman mo, no? O ng mga mason. Hindi nila alam kung saan makakatipid. Bakit? May plano. Kami gumawa ng plano. Yung engineer, kinumpit niya. No? Yung structure. Kaya, pag sinabi mo sa kanila na pwede ba nating bawasan yung cost, alam namin kung saan safe magbawas. No? Pwedeng ang gawin ng engineer, i-value engineer niya. No? Value engineer, ibig sabihin, ikakat nila yung mga cost sa engineering na hindi naman delikado. No? Magiging safe para sa'yo. No? Safe yung design kahit na nag-reduce. No? Yung foreman, hindi niya alam kung saan yung safe, no? Pag sinabi mo, bawasan natin yung cost. O sige, ma'am, sir, bawasan natin yung bakal. Na walang kaabog-abog, no? O sige, tanggalin natin yung poste. Para makatipid tayo. Tanggalin natin yung poste na yun. Paano kung critical yung poste na yun? Dahil sa design, no? Hindi nila alam kung saan magtitipid. Pero ang mga professionals, alam namin, no? Kung anong materyales ang pwedeng maging matipid pa rin, pero maganda pa rin yung kakalabasan. No? Magtitipid ka, pero hahabulin natin yung itsura na gusto mo. No? Ganyan yung magagawa kung meron kang professional na designer. No? Kaya ang totoo, mas makakatipid ka kapag meron kang professionals na kukunin sa pag-design at pagtatayo ng bahay mo. No? So, yung mga foreman, no? Yung mga mason, no? Magagaling sila. Magagaling sila, pero under the direct supervision of a professional. Diyan sila nag-e-excel kapag mayroon silang professional na nagko-command. No? Kasi itong mga foreman, tsaka yung mga laborers, yung mga skilled workers, hindi nila alam yung theories. No? Bakit ganun yung itsura ng ginagawa nila?
Bakit 8 yung bakal? Bakit ganito yung pagkakatupi ng mga anilyo? Bakit ganito yung dugtungan ng bakal? Bakit ganito yung mix ng semento at graba at buhangin? Hindi nila alam yon. Ang basis lang nila, yun mga dati nilang ginawa. No? Kaya yung mga dati nilang ginawa, experience, ginagamit nila yung diskarte. No? Hindi lahat ng diskarte safe. Dapat may science. Back up ay science. Dapat back ng engineering. No? Yung precise engineering. No? Kaya kailangan natin ng theories. No? Hindi lang puro diskarte. At yung nakakaalam ng theories, ng engineering at ng design, ay yung mga professionals, architect and engineers. Tandaan mo, baka minsan ka lang magpapatayo ng bahay. Baka minsan ka lang nag-ipon at malaki na naipon mo at gusto mo itayo yung dream house mo. Trust the right people. Choose the right decisions. Kumuha ka ng professional. Huwag mo ipagkatiwala yung pinag-irapan mong pera sa marunong lang. Pero, hindi safe. O kaya, mapapamahal ka pa. Kasi, walang basis. Walang science. Walang engineering. So, yun lang ang aking short discourse tungkol sa topic na yan. Nababash ako sa ang dami kong bashers. Sabi pa nila, ako, BO ako. Sorry. Kaya nating itayo yung katwiran natin, meron tayong pinag-aralan. Kaya yung mga nagsasabi yun talaga yung walang alam. Kasi kapag yung lata, walang laman, maingay yun. Masakit sa tenga. Ganon din yung utak na walang alam. Okay? So, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa ating channel. And mag-iingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod po, magkita-kita po ulit tayo. Ako po si Architect Ed. Bye!